Para sa karamihan, ang birthday ay isang pagtatanghal. Isang social ritual na nakasentro sa pansin, pagkilala at ilusyon ng koneksyon. Mga lobo, cakes, litrato, pagbati, lahat tila masigla. Ngunit pare-parehong may kakaibang kawalan ng saysay. Ngunit para sa mga introvert, ibang vibration ang dala ng araw na ito. Hindi ito araw ng ingay. Ito ay araw ng pakikinig sa loob. Hindi ito araw upang patunayan na sila ay umiiral. Ito ay araw upang maunawaan kung bakit sila umiiral. Habang nagmamadali ang mundo upang ipagdiwang sila sa kanilang birthday, tahimik na umaatras sa mga introvert sa santuaryo ng kanilang isipan. Ramdam nila ang bigat ng emosyon sa likod ng mga selebrasyon. Ang mga inaasahang ngiti, ang mga sapilitang kasiyahan, ang mga pagpapanggap. Pero iba ang relasyon ng mga introvert sa buhay. Mas pinahalagahan nila ang katotohanan kaysa sa mga palabas at ang lalim kaysa sa dekorasyon. Ang kanilang katahimikan sa kanilang birthday ay hindi kawalang pakialam. Isa itong ritual ng katapatan, isang paraan ng pagprotekta sa sarili. Para sa kanila, ang birthday ay hindi tungkol sa pag-alala sa kanila. Ito ay tungkol sa pag-alala nila sa kung sino na sila ngayon. Narito ang mga dahilan kung bakit normal na araw lang ang birthday para sa mga introvert. Number 1. Hindi naghahanap ng selebrasyon ang mga introvert. Naghahanap sila ng pagkakahanay. Para sa mga introvert, ang pagdiriwang na walang kahulugan ay walang laman. Ang kanilang kaarawan ay hindi tungkol sa mga kandila o palakpakan. Ito ay tungkol sa pagkakahanay. Pagkakataong suriin kung ang kanilang panlabas na buhay ba ay tugma pa rin sa kanilang panloob na mga halaga. Hindi sila nagigising na naghahangad ng pagkilala. Nagigising sila na naghahangad ng kapanatagan sa kalooban. Habang nakikita ng iba ang kanilang birthday bilang isang sosyal na kaganapan, nararanasan ito ng mga introvert bilang isang pribadong salamin. Sinusukat nila ang mga hindi nakikita, kung paano nagbago ang kanilang pag-iisip, kung paano tumibay ang kanilang mga hangganan, at kung paanong ang kanilang katahimikan ay naging karunungan. Mas sagrado para sa kanila ang tahimik na pagninilay kaysa sa anumang kasiyahan. Sa paningin ng iba, maaaring mukhang malamig o walang gana ang kanilang katahimikan, ngunit para sa mga introvert, ang katahimikang yon ay panalangin. Paraan nila upang parangalan ang katotohanang ang pag-unlad ay hindi nangangailangan ng mga manunood. Hindi nila ipinagdiriwang kung sino sila sa paningin ng iba. Ipinagdiriwang nila kung sino na sila, na tahimik na nahubog habang walang nakakakita. Number 2, ang pagdiriwang para sa mga introvert ay isang panghihimasok. Para sa isang introvert, ang birthday party ay parang disruption. Isang paglapastangan sa banayad na ritmo ng kanilang kapayapaan. Ang mga malakas na tugtugin, walang katapusang mga usapan, at labis na pagsasaya, lahat ito ay parang ingay na bumabalot sa katotohanan. Hindi nila tinatanggihan ang pagmamahal. Tinatanggihan nila ang pagpapanggap. Para sa kanila, ang kapayapaan ang tunay na luho. Isang gabing ginugol sa pagbabasa, pagsusulat o tahimik na paglalakad sa labas ay mas mahalaga kaysa sa mga mababaw na pakikisalamuha sa isang mataong silid. Ang kanilang kaligayahan ay umuusbong sa kasimplihan. Hindi nila kailangan ng liwanag ng entablado. Ang kailangan nila ay espasyo upang huminga. Madalas na misunderstood ng iba yung hindi nila pagsiselebrate ng kanilang birthday. Ang hindi nakikita ng iba ay hindi sila umiiwas sa ligaya. Pinoprotektahan nila ito. Alam nilang fragile ang kaligayahan. Madaling madungisan ng ingay at pagpapanggap. Kaya pinipili nila ang pag-iisa. Hindi dahil sila ay malungkot, ngunit dahil doon nila tunay na nararamdaman ang buhay nang walang istorbo. Number 3, hindi nabibilib ang mga introvert sa oras. Sa kamalayan sila nabibilib. Ang mga introvert ay hindi namamangha sa paglipas ng panahon. Namamangha sila sa kung ano ang ipinapakita ng panahong yon. Alam nila kung gaano kadaling tumanda nang hindi talaga lumalago, na makalikom ng taon ngunit hindi ng karunungan. Kaya habang ipinagdiriwang ng iba ang panibagong taon ng kanilang buhay,
tahimik na itinatanong ng mga introvert. Ngunit mas gising na ba ako ngayon? Para sa kanila bawat taon ay pagsubok ng kamalayan. Sukatan kung gaano na nila nauunawaan ang buhay. Natutunan ba nilang umiwas sa mga mababaw na hangarin? Naging mas banayad ba sila? Mas marunong, mas mulat sa sarili? Ito ang mas mahalaga para sa kanila. Habang binibilang ng iba ang mga kandila, binibilang ng mga introvert ang mga realizations. Ang kanilang mga tagumpay ay hindi nakikita. Ang mga sandaling natutunan nilang lumayo ng mapayapa, manahimik at wag nang ipaliwanag ang sarili. Sa ganitong tahimik na kamalayan, naroon ang pinakatunay na pagdiriwang. Yung hindi nangangailangan ng mga palakpak, sapagkat ang gantimpala ay nasa loob na nila. Number 4, ang atensyon ay nakakapagod. Ang katapatan ang nagpapagaling sa mga introvert. Maraming introvert ang nakakaramdam ng pagkapagod kapag nasa sentro ng atensyon. Kapag sila ay tinitignan, kinukuhanan ng mga litrato o pinipilit humiling sa harap ng kandila, bagaman may mabuting intensyon, ay kakaiba ang pakiramdam. Para sa kanila ang atensyon ay hindi pagkain ng kaluluwa. Ito ay ingay. Ang kanilang hinahangad ay katapatan. Ang isang simpleng mensahe mula sa taong tunay na nakakakilala sa kanila ay mas mainit kaysa sa daan-daang pagbating parang robot. Hindi nila gustong palibutan ng mga taong nagdiriwang dahil dapat itong ipagdiwang. Ang mga introvert ay likas na nakakaramdam ng enerhiya higit pa sa mga salita. Ramdam nila kung peke ang pagmamahal, kung obligasyon lang ang pagbati. Kaya sa halip na magpakasawa sa huwad na atensyon, tahimik silang lumalapit sa iilan na tunay na nakakakita sa kanila. Hindi upang ipagdiwang sila, ngunit upang maunawaan sila. Sapagkat para sa isang introvert, ang katapatan ay hindi lang nakakaaliw, ito ay nakakapagpagaling. Number 5, ang kaligayahan ng mga introvert ay pribado, hindi nawawala. Ang mga introvert ay hindi KJ. Tahimik lang nilang itinatago ang kanilang kaligayahan. Ang kanilang kaligayahan ay hindi sumisigaw. Ito ay marahang umaawit sa ilalim ng katahimikan ng kanilang kalmadong pagkatao. Isang payapang almusal lang, amoy ng ulan o katahimikan ng malinis na silid, yun na ang mga sandali ng kanilang ligaya. Hindi nila kailangan ng mga magarbong kilos upang maramdaman ang buhay. Ang kanilang kaligayahan ay minimalist, banayad, matatag at tapat. Ang kawalan ng pampublikong pagdiriwang ay hindi nangangahulugang malungkot sila. Ibig sabihin lang nito ay payapa sila. Sa katunayan, natuklasan ng maraming introvert na ang ligaya ay kumukupas kapag labis na binibigyan ng pansin. Isa itong banal na apoy na mas maliwanag kapag nag-iisa. Kaya't kapag iniisip ng iba na ang kanilang katahimikan ay kawalang interes, hindi nila nakikita ang katotohanan na ang mga introvert ay umiibig sa katahimikan at ang katahimikang yon ang pinakatapat nilang paraan ng pasasalamat. Number 6, alam ng mga introvert kung gaano ka-artificial ang mga birthdays. Ang mga introvert ay may likas na radar laban sa pagkukunwari. At para sa kanila ang mga birthdays ay madalas itong ibinubunyag. Napapansin nila kung paanong ang mga taong hindi man lang nangamusta sa buong taon ay biglang lilitaw isang beses lang kada taon. Dala ang mga pagbating mekanikal at damdaming parang otomatikong pinagana ng social media. Hindi komportable sa kanila ang ganitong ritual ng pekeng malasakit. Ramdam nila kapag ang atensyon ay nakaprogram sa lipunan, hindi sa damdamin. At imbis na makisali sa ilusyon, pinipili nilang manahimik at umiwas. Mas gusto pa nilang makatanggap ng isang tapat na mensahe kaysa sa isang daang pagbating walang kaluluwa. Kaya tahimik silang umaatras mula sa ingay. Pinipili ang katapatan kaysa sa palabas. Hindi sila nagdiriwang sa pamamagitan ng mga post, kundi sa pamamagitan ng paghinga. Nang pagtanggap na sila ay naririto pa, patuloy na natututo at umuunlad. Para sa mga introvert, ang pagiging totoo ay hindi simpleng estilo. Ito ay likas na paraan ng kaligtasan. Number 7, itinuturing ng mga introvert ang paglago na pribadong labanan, hindi pampublikong tagumpay. Alam ng mga introvert na ang tunay na paglago ay nangyayari sa dilim, sa mga sandaling puno ng pagdududa, sakit at tahimik na pagtatyaga.
Bihira silang magkaroon ng mga saksi sa kanilang pagbabago sapagkat pinagdaraanan nila ito ng mag-isa. Natuto silang buuin muli ang sarili ng walang mga palakpakan, maghilom ng walang sinasabihan, at magpatawad ng walang ingay. Kaya kapag dumarating ang kanilang kaarawan, hindi nila kailangang ipahayag ang kanilang ebolusyon. Ramdam na nila ito. Naipundar na nila ito sa pamamagitan ng hindi nakikitang pagsisikap. Ang uri ng paglago na tanging pag-iisa lamang ang makakapaghubog. Ang kanilang kapanatagan ay hindi maingay, ngunit hindi matitinag. Hindi nila kailangang kilalanin ito ng mundo. Ang kapayapaan sa loob nila ay sapat na patunay. Ang kanilang katahimikan ang kanilang pagdiriwang. Isang tahimik na deklarasyon na nalampasan na nila ang panibagong bagyo sa kanilang sarili at nagawa nila ito ng may grace. At number 8, hindi kailangan ng mga introvert ng espesyal na araw upang maramdaman ang buhay. Marahil ito ang pinaka hindi nauunawa ang katotohanan tungkol sa mga introvert. Hindi nila kailangan ng partikular na petsa upang maramdaman na sila ay espesyal. Ang kanilang pakiramdam ng halaga ay hindi nakatali sa kalendaryo. Bawat araw na namumuhay silang nakaayon sa kanilang panloob na katotohanan ay sagrado para sa kanila. Bawat araw na pinipili nila ang katahimikan kaysa sa kaguluhan at katotohanan kaysa sa ingay, yun ang kanilang pagdiriwang. Maaring walang kaganapan sa kanilang mga kaarawan, ngunit puno ito ng kahulugan. Nalagpasan na nila ang ideya na ang kaligayahan ay dapat nakatali sa mga okasyon. Hindi na nila hinihintay ang pahintulot upang makaramdam ng pasasalamat o saya. Para sa kanila ang pagturing sa sariling kaarawan na parang karaniwang araw ay hindi kakulangan ng sigla. Ito ay deklarasyon ng kalayaan. Sapagkat kapag tunay mong nakilala ang iyong sarili, bawat araw ay nagiging karapat-dapat ipagdiwang. Kaya kapag nakita mong tila walang espesyal sa birthday ng isang introvert, tandaan na espesyal yung araw na yon, ngunit hindi sa paraang batid ng mundo. Ang kanilang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay kasaganahan. Ang kawalan ng kasiyahan ay hindi kawalang interes. Ito ay kapayapaan. Iba ang paraan ng mga introvert sa pagdiriwang ng buhay. Paloob, tapat at walang palabas. Natutunan nilang ang ligaya ay hindi nangangailangan ng mga saksi, na ang kahulugan ay hindi nangangailangan ng madla, at na ang kamalayan sa sarili ang pinakamataas na anyo ng pagdiriwang. Habang sinusukat ng mundo ang kasiyahan sa kung gaano ito kalakas, sinusukat ito ng mga introvert sa kung gaano ito katahimik. At sa katahimikang yon, sa banal at mapayapang espasyo kung saan hindi na nila kailangan magpanggap, natatagpuan ng mga introvert ang pinakatunay na regalo sa lahat, ang kapayapaan ng simpleng pag-iral. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong upload na to. Shoutout kay Toycoms. Sabi niya, "Good evening sa lahat ng introvert, especially to you, Sir AP. Super facts, sir, regarding sa episode mo ngayon. Balakid tayo sa paningin ng mga taong hindi totoo sa mga sarili nila. Nasisense ko yon kapag kaharap ko yung mga taong ayaw sa akin. Nakakatawa silang makita sa mga reaksyon nila through body language, facial expression, at sa tone of voice. Malayo pa lang nakakaramdam na ako ng bad energy. Thanks and God bless you, sir." Sabi naman ni Mercedita, "That's me, Sir AP. Sabi nga ng mga nakakakilala sa akin, ang hirap daw basahin ang ugali ko. Dahil hinahayaan ko yung mga kaibigan ko na masaktan sila dahil alam kong sila lang ang may kontrol sa sarili nila. Tahimik lang ako nagmamasid sa feeling nila." At ayon naman kay Marie Delight Worker, "Good evening po, Sir AP. Never na akong nagbibigay ng advice sa mga kaibigan, kakilala na alam kong hindi naman nila isinasa puso kung ano ang gusto nilang mangyari. Best pa rin ang manahimik, magmasid at talas ng pakiramdam. Salamat po, sir, at more power to your channel." At shoutout din kila Annalyn Granada, Louie Borlongan, Sabotahe Rap Vlog, Junjun Perang, Virgo Assassin, RJ Mera, Michael Magsanay, Isabel Yap, Emma Villanueva, Kay Molino, Ramlat, Jola Short Video, Ashley TY, Kalayaan Kapayapaan, Lorena Bintas, Omar Philip Reyusora, Renz, Kati, Michiko Tobayashi, Vika Rus, Tar M, Kang Grow,
at kay Eduardo Taranate. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit madamot magbigay ng payo ang mga introvert? Panoorin mo sa video na to.